NI Multisim. Pwede nyo siyang i-download or pwede din daw nyo gamitin through online. So, itong sa akin, dinownload ko na to. Yan. So, pag kinlik nyo yung inyong software, ito yung makikita nyo muna. So, blank space pa lang, wala pa nakalagay. So, dito sa baba, may nakalagay na design 1. Ito yung nagawa ko na. So, ano bang kailangan nating gawin sa NI Multisim? So, kailangan meron tayong circuit na bubuuin. So, yung circuit na yun, pwedeng yung mga na-solve nyo na, or pwede nyo din itry yung inyong mga assignment, or yung mga nasa lecture nyo, as per checking. So, ang kagandahan sa multisim, pwede mo siyang i-run para pwede mo makita yung actual reading ng ating ammeter and voltmeter. So, sa ating solving, nasa-solve naman natin yan. Dito lang na ikakabitan lang natin ang component, mariread na natin yan. So, ang gamitin ko na lang na sample sa paggagawa ng circuit ay yung na-solve na namin last meeting using Kirchhoff's. So, dito sa PowerPoint, yan. Ito yung problem na yan. So, merong tatlong source. Take note, pag gumagamit tayo ng Kirchhoff's, kailangan i-recall nyo yung KVL and KCL. So, KVL, the Kirchhoff's current law. Summation ng current equals 0. Entering positive, leaving negative. Then, KVL naman, summation ng voltage equals 0. So, wag lang mako-confuse dun sa sign. Gaya ng binigay kong technique dun sa ating doon sa dati kong ginawang video sa Kirchhoff's, na kapag sabay yung branch current, kay loop current, negative yung sign. Kapag naman opposite si branch current, kay loop current is positive yung sign. So, itong circuit na to, na-solve na namin. Tingnan ko lang kung nasan yung solution. So, pinrint screen ko ang solution nito. Katanda ko. Then, yung mga values, para ma-double check natin kung tama nga siya. Yan. So, yan. Ito ata yan. Yung mga paulang part ay yung solving namin ng Y delta. Yan. Ito yung sa Kirchhoff's with that specific circuit. So, using simultaneous algebraic elimination and substitution, yan, pag nakakuha na tayo ng mga equation, dalawang KVL, isang KCL, ang naging final answer namin is, I1 is 2 amperes, I3 is 6 amperes, and I2 is negative 8 amperes. So, yung negative value doon ay para lang natin masabi na yung inassume natin is baliktad o maling direction lang. Pero tama yung magnitude na 8 amperes. So, ito yung mga nakuha namin using simultaneous computation. 2 amperes, I1, negative 8, I2, I3 is 6 amperes. Then, voltage drop kay 1.4 ohms is 8.4 volts. Then, kay voltage drop kay 9.5 ohms is 19 volts. So, lagay ko lang dito. Yan. So, redraw natin yung circuit. So, take note, mahalaga yung paglalagay ng sign. This is small terminal. That is negative, positive. Negative, positive. Yan. Then, pag may internal resistance, i-series nyo na agad sa battery. So, this is 15 volts. 1 ohm. Yan. This is negative, positive.
Then, this is 9.5 ohms. So, battery uli. So, nauna naman yung positive terminal kaysa negative. This is positive negative, that is 10 volts. And this is internal resistance, series lang uli natin sa battery, that is 0.5. Then last, so battery uli, nauna uli ang negative. Yan. So this is negative, positive, this is 3 volts. Yan. Then i-series lang natin uli ang internal resistance, 0.1 ohm. Then resistance na dito is 0.4. 1.4, sorry, 1.4 ohms. So, yung mga branch current, naka-assume na siya na papunta dito, that is I1. Papunta dito, that is I2. Then, papunta dito, that is I3. So, meron tayong mga lettering, ginagamit natin sa KBL and KCL. Yan. So, F, E, C. So, niredraw ko lang yung circuit. So, ito din ang gagawin natin mismo sa multi-sim. Lagay natin yung mga nakuhang value. I1 daw is 2 amperes. Then, I2 is negative 8 amperes. I3 is 6 amperes. Then, yung voltage drop kay 9.5 ohms ay equal kay 19 volts. Yan, 19 volts. Then, ang voltage drop kay 1.4 ohms ay equal kay, or 1.4 ohm, kay 8.4. 8.4 volts. So, take note, nasolve na namin to using Kirchhoff's analysis. So, yung negative uli dito, nag-e-emphasize lang siya na baliktad yung assumption ng current. Sa pag-assume ng current. Okay? Yung branch current natin. So, no need to change the value. So, okay lang yun ng negative amperes. Negative 8 amperes. Okay, so try natin i-connect yan sa ating multi-sim. So, dito sa taas, may file, edit, view, place, MCU, simulate, transfer tools, report, options, Windows, help. Yan. So, yung mga tools na kailangan natin, nandun yun sa place. Okay, click mo lang yung place. Yan. So, sa component, pag kinlik mo yung component, yan. So, madaming lalabas diyang component. So, pag sa all groups, halos lahat nandyan. Pag kinlik mo ang all groups, meron mga nakalagay na sources, basic, diodes, transistor. So, kung kukunin mo ang sources, let's say is yung ating battery, dun ka pupunta sa sources. Yun na i-click mo. Pero dito sa all groups, kadalasan, nandito yung mga common component. Okay? Kagaya ng resistor. So, yan. So, sa all groups, hanapin nyo lang. Dito, scroll nyo lang pababa yung gusto nyong hanapin. So, kung resistor, dun ka sa padulo. Yan. Yan yung mga laman ng sa all groups. May mga inductor, capacitor, LED, lamps. Yan. So, power diode. So, yan yung mga laman. Hanapin mo lang yung resistor. So, yan. Ito, resistor. Yan. Okay. So, pag kinlik mo yung resistor, yan. Meron diyang mga values. So, 1K, 560, then so on and so forth. So, kung ano yung values na gagamitin mo, yun yung ilalagay mo sa circuit. So, yung mga values natin ay yung nandun sa circuit. Wait lang. So, ang mga values natin ay, tandaan nyo yan. So, 1 ohm, 0.5, 0.1, 9.5, 1.4. So, yan yung mga kailangan nating values dun sa ating bubuoing circuit. So, balik natin dito. So, pwede mo siyang palitan. Yan. Let's say is, ang kailangan mo is 1 ohm.
ilagay mo na lang 1 ohm. So, yan. Then, okay lang. Yun. So, yan na yun. So, resistor R1 is 1 ohm. So, meron ka ng isa. Yan. So, pwede mong kunin uli siya doon. O kaya, i-right click mo na lang. Pwedeng kumuha ka uli sa place. Tapos, kuha ka uli sa component. Tapos, kuha ka uli ng resistor. Then, lagyan mo uli ng value. So, pwedeng ganun. Pwede namang, i-right click mo na lang. Right click, then copy. Yan. Copy. Or, yung ating shortcuts. Okay, so yan. Pero, pag hindi ito yung kailangan mong value, yan. So, ibang value ang kailangan mo. Something na kaya niyang ibigay. Yan. So, iba na ata yun. So, ang kailangan mo lang, i-right click mo lang uli. Pwede mo palang i-double click pag sa value. Yan. So, pag dinouble click mo yun, may lalabas dyang pinaka-value niya. So, pwede mong palitan. Kasi halimbawa, ayaw mo na ng 1. O kaya ay ibang value naman ang gagamitin mo. Let's say is yung atin is 9.5. Type mo lang dyan, 9.5. So, sa tolerance, hayaan mo na lang na 0. Okay? Yun. So, meron ka ng R2 that is 9.5. So, ganun lang uli. Hanggang sa mabuo mo yung circuit. Ano? So, yan. Pwedeng ilagay mo muna ng ilagay yung mga resistor. Copy mo muna na i-copy. Okay, so, epic. Ang hirap ng walang mouse. Yan. Copy mo lang ng copy. Halimbawa, ang kailangan ko ay ilang resistor ba yung kailangan ko? So, kailangan ko isa, dalawa, tatlo, apat, lima. O, copy lang ng copy. Mamaya mo napalitan ng value. Yan. Copy lang ng copy. Yan. Then, yan. So, pwede nyo yan i-drag. Okay? Para mas magandang tingnan. Pwede nyo i-drag kung saang part. Yan. Para mamaya, mas maganda yung hitsura ng circuit. So, medyo nahihirapan lang akong gumamit kasi wala akong mouse. Okay, so, palitan natin yung iba ng value. Double click. So, double click. Right click kapag gusto mo mag-copy paste. Double click kapag yung value ng resistor, papalitan mo lang. So, ang kailangan ko is 1.4. Yan. Okay. Then, 0.5. Double click pala, sorry. Yan. 0.5, 0.5. Then, 0.1. Yan. 0.1. Enter. So, yan. So, okay lang yan, nakakalat-kalat pa. Yan. So, pwede mo naman kasi yung hilahin o i-drag para mabuo mo yung circuit. So, yan ang hirap ng walang mouse. So, asan ba tong 1.4? Nandito siya. Tapos, then, pwede nyo siyang i-flip kung gusto nyo para parehas na parehas nung nasa circuit. Yan, click mo lang ulit, right click. So, pwede mo siyang pag-flip horizontal, yun pa rin yung mangyayari tanyo. O, ganun lang. Naiba lang yung itsura ng resistor. So, ang kailangan nyong gawin ay yung i-rotate nyo. Pag pinlip nyo lang, yung resistor lang ang iibo. Yung kanyang configuration. Parang sa halip na nakataas, biglang bababa.
Pero pag ni-rotate nyo, yan, mag-iiba talaga ang configuration niya. Kanina, horizontal, yan, naka-vertical na siya, no? Para kaparehas na kaparehas. Yan. So, yan. Yan. Then, yung ating 0.5. So, medyo mabagal din yung aking computer. Yan. Okay natin dito. 0.5. 1.4, pwede nating i-rotate para kamukhang kamukha ng circuit. Yan. Then, 0.1. Okay. So, ganito yung gusto nating buuing circuit, ha? Yan. So, ganyan. So, ang sunod natin is voltage source. Yan. So, kuha lang tayo sa place uli. So, pag mga voltage source, component lang uli, dun sa all groups, ang i-click nyo is sources. Yan. Sources. Yan. So, kung mapapansin nyo, may diamond, ABM current, yan, naka-diamond. So, recall ko lang, yung mga diamond na yan, saan ba yun? Recall lang natin dito. So, recall lang, recall yan. So, meron tayong dependent source, tsaka independent source. Yan. So, yung independent source, yun yung ating bilog. Yan. So, from the word source, dalawa lang naman ang pwede maging source. Pwede siyang independent current source or independent voltage source. Pwede din siyang dependent current source or dependent voltage source. So, pag mga dependent, mga bilog. So, pag voltage, pwede mo makita sa loob, plus minus. So, pag dependent source, meron na siyang value agad. Yan. So, sana all may value na agad. Ano? So, let's say this is 12 volts. So, yun na yun. Pag current source naman, na independent, ang makikita niyo sa loob, mga arrow, yan. So, parang ito, yan. So, let's say this is 3 amperes. So, may value na agad pag dependent source, yan yung mga bilog. Pag independent source naman, yan yung mga naka-diamond. Pag independent voltage source, plus minus ulit. Nasa loob, yan, plus minus. So, let's say this is 20 BX. Okay? So, yung BX na yun, that is variable. So, kaya siya from the word dependent, nakadepende pa siya dun sa variable sa circuit. So, hahanap pa kayo ng certain variable. So, kadalasan, sa pagsusolve, kailangan magamit mo yon. So, let's say this is 20 BX, kailangan may masolve ka na makikita mo yung variable BX. So, pag hindi, may mali kang ginagawa. Ano? So, pwede siyang ganyan. O kaya, dependent current source, yan. Mga arrow naman yung nasa loob. Let's say this is 2ix. Yan. So yung ix, variable uli yan. Hindi mo pa siya masosolve directly kasi nga hindi pa siya kompleto. Yan. So, hindi pa kompleto yung value. Meron ka pang hahanaping variable that is ix. Hahanapin mo pa to sa circuit, then dapat magamit mo sa pagsosolve. So, kung ano man yung makuha mong value ni ix sa pagsosolve, saka mo pa isa-substitute dito. Pag sinubstitute mo, let's say ix is 2, na-solve mo example, nakapag-solve ka na example sa circuit, na-solve mong ix is 2 amperes, ilalagay mo doon. So, sa variable na to, 2 times 2 amperes, sa ix. So, ang value nito is simply 4 amperes. Yan. So, laging ganun. Pag dependent source, meron ka pang hahanapin sa circuit na nakadepende sa kanya. So, hahanapin nyo yung mga variable na yan. So, balik na tayo sa ating multisim. So, dahil lang atin ay battery, naka-battery siya, so yun ang hahanapin natin. So, ang hahanapin natin ay DC source.
Wait lang, DC source. Okay. So, hanap tayo ng DC source. DC current. Asan ba ang ating DC source? Wait lang. Sources, power, sources. Then, sa pag-voltage naman, uh, dependent voltage source, ganyan naman yung itsura niya. So, yung configuration niya, pwedeng ano bang tawag doon? Tayo o nakahiga. Pwede nyo din naman niyang i-flip. So, yung DC source na yun, nandito siya sa DC power. Okay? So, yan. Sa DC power, nandun yung ating DC source. Okay? Sa DC power. Yan. So, i-okay nyo lang. Okay. Yan. Lagay lang natin dito. Yan. So, kung mapapansin nyo, pag nilagay nyo na yon yung ating DC power, yan. So, battery yan. Meron agad value na lalabas na 12 volts. So, parang ito yung default sa multi-sim kapag gumamit ng battery. So, gagawin lang natin, change lang ulit natin ng value. Double click. Yan. So, ang mga voltages natin is 15 volts. So, 15 volts. Then, copy natin to. Copy. Then, paste lang natin. So, drag natin muna dito. So, 3 battery yung kailangan natin. So, paste lang uli. Yan. So, mamaya, pwede nating i-flip para yung configuration niya ay naka-horizontal or nakahiga. Parehas na sa circuit natin. So, double click nyo lang. Double click kapag yeah. So, yan. So, naglolo ko yung mousepad ko. Okay, so, ito pa lang sa kawan. Sa touchpad, sorry. So, yung rotate lang natin. Pero palitan muna pala natin ng value. Yan. Hirap ng pasmado, ano? So, ang value ng isa ay, ano nga ba yun? Kung na maalala. 3 volts at 10 volts. Yan. This is 10 volts. Okay. This is 3 volts. So, 10 volts ay 3 volts. Yan. Yan. So, yan. Mukha namang kompleto na. So, i-rotate lang natin para kamukha ng nasa circuit. So, rotate nga natin clockwise, 90 degrees clockwise. So, pag 90 degrees clockwise, i-check nyo yung, yung dulong terminal nila. So, kagaya dapat nung nasa circuit. So, dito sa ginawa kong circuit, yan. So, nandito yung nauna yung negative, then positive. So, dapat ganun din sa ating multisim. So, paras naman, negative, positive. Okay, so tama to. Then, flip natin tong isa. So, siguro, counterclockwise to. Yan. So, sa circuit kasi, ang nauna dapat ay, yan, nauna yan sa 10 volts, yung positive, mahuhuli yung negative. So, dapat ay ganun din sa multisim. So, ito yan. Yan, nauna ang positive, then yung negative. Yung mas mahabang terminal, positive, bukas maiksi is negative. Then, flip uli natin to clockwise. Yan. So, pag flip mo 90 degrees clockwise, yan, magiging horizontal lang. Titingnan lang natin yung kanyang sa terminal. So, ganun din, nauna dito ang negative, then last ang positive. So, tama na to. Yan, connect na lang natin yung mga circuits.
So, pag kumpleto na, kukonect na natin. So, paano mag-connect? Madali lang. And, pindutin mo lang to. Then, matik, magwa-wire na siya. Yan. Naka-wire na. Doon sa mga dulo, i-click mo lang. Click mo lang. Yan. Tapos, magwa-wire na siya dito. Yan. Kung saan mo gusto ilagay. Okay po. So, yan. Yan. So, 10 volts. So, nandito ay 0.5. Yan. Mas maganda siguro kung meron kayong mouse para mas madali. Ano? Yan. Yan. So, okay na tayo dyan. Next is yung ating 3 volts. Yan, 3 volts. And then, 0.1. Yan. Then, yung 1.4. Yan. Naku, may nakalimutan pala akong gawin, guys. Okay lang. Yan, may nakalimutan pala akong gawin. So, yan na yung circuit. So, di ba magkamukha na? Okay lang yung mga wire kung hindi magtama-tama kasi wire lang naman yan. So, di ba magkamukha na? Yan. Okay, so, nakalimutan ko. Yan. Kamukha na, di ba? Yan. Kamukha na nga ba? Ayan, kahit pa paano, ano. So, ang nakalimutan ko ay kumuha ng pang-measure, yon. So, place ulit tayo. Component. Kumuha tayo ng ammeter at voltmeter. Yan. So, kung hindi ako nagkakamali, nasa all groups yan. Yan, kuha tayo ammeter. Yan, ammeter. Yan, para ma-measure natin yung current na dadaan doon sa circuit. Take note. Yan, sulat-sulat muna tayo dito. So, meter. So, this is device used to measure current. Yan. So, nime-measure nito ang current. So, pag symbol lang, bilog na ilang yan. Sa yung normal na symbol. Pero dun sa ating multi-sim, kita nyo, parang naka-box type. Then, meron din tayong voltmeter. Device used to measure naman the voltage. Yan. So, may measure mo ang current. Then, ito na ang voltage. So, si current, ang measure niya ay naka-ampere, naka-amps. Si voltage naman, naka-volts. Okay? So, yung normal na symbol niya, bilog na B. Yan. So, pag i-connect mo si ammeter, make sure dapat siya ay naka-series kay circuit. Okay, series ang ammeter. Ang voltmeter naman, parallel. Tatandaan yan ha. Pag gumagamit kayo ng mga ganyang device na pang-measure, kailangan tama yung connections. So, si ammeter series, si voltmeter parallel. So, yan. So, nakalagay dito sa ating ammeter H, ammeter HR, ammeter V, ammeter VR. So, yan ay mga, ano bang tawag doon? Yan ay configuration kung siya ay naka-horizontal or naka-vertical. Yan. So, ito na lang siguro atin, ammeter naka-horizontal. Okay na yan. So, dito ka dapat siya ilalagay. Yan. So, pwedeng i-click nyo lang ganyan. Yan, matik na siya doon. Then, copy nga natin. Copy. Lagay nga natin dito. Ay, sorry. Yan. Dito nga. Yan. So, naka-series siya sa circuit. Then, copy ulit natin. Then, paste.
Paste. Yan. So, pwedeng i-drag down mo na lang doon so naka-wired na o kaya pwede mo siyang i-wired ng bago. So, yan, lagi siya dapat naka-series. Ibig sabihin, mariread niya yung current na dadaan dito kay R1, kay R5, kay R3. Which is naka-series din naman kay 9.5, itong ammeter na 1 na to. Then, itong isa na to, dito kay 1.4. So, magkaka-series naman itong part na to. So, kung ilalagay ko dito sa ating drawing, yan. Mag-ibawa tayo ng kulay. Yan. So, aring part na series sila. Yan. Series. So, pag naglagay tayo ng ammeter na naka-series dyan, equal yung mariread. So, pag naglagay tayo ng ammeter dito, equal yung mariread kay I2. Pag naglagay naman tayo ng ammeter dito, equal yung mariread sa na-current kay 0.1 at kay 1.4 kasi sila ay series. Yan. Series. Okay po. So, pwede natin sabihin, yung reading ni ammeter ay equal kay I1 sa part na to. Yung reading ni ammeter dito ay equal kay I2 at yung reading ni ammeter dito na I3, yan, equal sa reading ni ammeter. Yan. Dito naman, sa ammeter na to is si I2. Yan. So, pag voltmeter naman, parallel dapat. So, paano tayo magkoconnect in parallel? Magtatap tayo dito. Ay, sorry. So, pag voltmeter naman, wait lang. Yan. Pag voltmeter naman, tap lang kayo dito, tsaka dito. Yan. So, 1.4 at 9.5. So, dapat nakaparallel. Okay? So, paano mag-parallel? Itatap mo lang. Magwa-wire ka lang dito. Yan, sa part na yan. Tsaka sa part na to, yan. Sorry. Yan, basta dyan sa part na yan. Itatap mo lang siya dyan, tsaka dyan. Sabihin, may ibang wire. Pag series, doon na siya sa dadaanan ng wire. Pag parallel, panibagong wire. Pinaka-top mo. So, yan. So, maglagay tayo ulit ng components. Voltmeter naman. So, nandun lang siya sa all groups. Okay? Ang iba lang ay yung ating battery. Nandun siya sa ang battery ay nandun sa sources. Okay? DC power ang pipiliin nyo. So, ano nga pa ilalagay natin? Voltmeter. Voltmeter. Lumabas ka, voltmeter. Voltmeter. Ako hindi. Switch. Pero mouse. So, component. Voltmeter. 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 Yan. Yun, voltmeter. Yehey. Yan. So, horizontal. Pwedeng horizontal. Yan. Kung gusto mo. Vertical. Yan. Sa wiring lang naman yan. Yan. Nandun ang wire. Yung plus minus. Naka-vertical. Kahit alin dyan. Pwede. Basta tama ang connection. So, ito na lang piliin ko. So, let's say dito. Yan. Ayan. Yan. So, kunin mo lang sa dulo, wire mo lang dito, yan, dahil dyan tayo kukuha ng voltage drop sa 1.4, and voltage drop sa 9.5. Sorry sa inconvenience. Yan. Thank you. So, meron na tayo niyan. So, ang kulang na lang, guys, dyan, guys, pag ganyan lang, may makikita kayong
green button dito sa taas. Yan yung pang play para mag-simulate. Pero hindi siya magsa-simulate pag wala siyang ground. Okay? So, lalagyan natin ng ground. Ina-note nyo yun. Note. Para mag-simulate. Diba nangyari na dito? Para mag-simulate yan. Para mag-simulate, kailangan natin ng ground yan. Or symbol ng ground, ganyan lang yan. Yan. Grounded. Yan. So, hanap tayo sa components. Okay, so kung hindi ako nagkakamali, place uli, components, ang ground ay nasa source din. Yan, source. Yan. Hanapin natin yung ground. Ground yan. Itong word na ground. Yan, okay lang. So, isang ground lang ilalagay natin. Kahit saan dyan. Sa ilalim na lang siguro. Yan. Yan. So, wawiran lang natin. Yan. So, pwede na siguro yan. Okay? So, pag may ground na, nalagay na natin yung ammeter, voltmeter, try natin i-simulate. Play. Yan. Yan. So, may nakita ba kayong values? Yan. So, yan yung nakuha nating values. So, nakikita nyo ba guys? Palakihin natin. Paano ba ito palakihin? So, yan. Kita nyo ba yan guys? Yan. So, makukuha. Sobrang laki naman. Sorry. Yan. So, makukuha doon sa wiring na to, sa line na to, is 2 amperes, which is yung dinasolve natin na value sa I1. Then, dito is negative 8. Then, dito is positive 6. Then, 19 volts and 8.4. So, lagay natin dito. So, tingnan natin. So, halos parang parehas naman. Yan. So, tama. Ang current natin sa I1 is 2 amperes. Yan. Binalik ko lang dito sa nasolve na by Kirchhoff. Ang current sa I2 is negative 8 amperes. Ang current sa I3 is 6 amperes. Then, sa ating voltage drop sa 9.5 ohms is 19 volts at sa 1.4 ohms is 8.4 volts. Okay po. So, balik natin. Yan. So, parehas din sa ating simulation. Okay. So, I hope kahit may mga technicalities na problem na nagets na yung paglalagay natin ng circuits sa multi-sim. So, check nyo lang yung inyong circuits kung tama yung mga resistors, value ng resistors, value ng ating pinaka-source, DC source pa lang yan kasi battery. Then, yung connection ng ammeter, lagi siyang series, voltmeter, parallel. So, huwag kakalimutan, pag nagsa-simulate, kailangan ng ground. Okay po? So, pwede nyo na siyang i-save as design. So, dito natin ma-check kung tama ba din yung ating nasolve by theory, by principle ng KVL at KCL sa readings ng mga ammeter at voltmeter using multi-sims. So hanggang dyan na lang muna guys. Yan. So, thank you, and God bless.